Ngayong araw nga ay nag-half day ako sa trabaho. Pagising ko nga ay napakasakit pa ng ulo ko at kumikibot-kibot pa. Yung sa may bandang sentido, bigla-bigla nga lang kasi tumutulo yung sipon ko at di ako makapag-focus sa trabaho kaya nagpaalam muna ako na mag-half day. Pasensya na nga pala kayo guys sa boses ko dahil hanggang ngayon ay sinisipon pa rin ako. Nagugutom nga ako kaya lumabas muna ako niyan. Ilang araw na din kasi na halos isang beses lang ako kumain ng kanin sa isang araw. Siguro nag-a-adjust pa yung katawan ko dahil sa pagda-diet na ginagawa ko. Sa ngayon kasi ay 122 na lang yung BP ko, back to normal na ulit. Kaya naman sinusubukan ko talagang hindi kumain ng kanin dahil yun din ang alam kong isa sa dahilan kung bakit tumataas yung BP ko. Dito nga bali sa may kanto ng labor malapit sa stoplight, dito ako bumili ng pares. Gusto ko kasi talaga ng may sabaw tapos kailangan ko na din yatang kumain ng kanin kasi parang mas nangihina ako. Dahan-dahan nga lang ako naglalakad dahil bawat pag-apak ko ay talagang kumikirot yung ulo ko. Hindi naman na din ako nagpupuyat, hindi ko alam talaga kung bakit ganun. Gawa na rin siguro ng sobrang init ng panahon tapos malamig sa umaga. Minsan nga kasi ay maaga pa lang, madaling araw pa lang naliligo na ako. At dahil nga nagugutom ako, ayan nga pag uwi ko ay sinalin ko na sa mga lagayan yung mga binili ko. Nakulangan nga ako dahil hindi naman ako nagpalagay ng chili oil dun sa pinagbilhan ko kaya buti na lang may hot sauce ako. Madalas kasi talaga lalo kapag kumakain ako mag-isa ay gusto ko maanghang yung pagkain. Pero hindi naman yung sobrang anghang, yung saktuhan lang. So siguro nagtataka kayo dahil may nakikita kayong rice cooker sa likuran ko pero wala naman sinaing. Hindi nga kasi ako masyado nagsasaing, gawa nga ng napipilitan akong kumain ng madami kasi natitrigger ako lalo. Kaya ginagamit ko na lang siya pag magluluto ng mga pansit canton, yung mga nilagang itlog, yung ganun lang. Kung minsan nga ay talagang kahit gutom na gutom ako ay tinitiis ko pa rin na magtinapay na lang muna para hindi talaga tumaas yung BP ko. Mahirap na kasi isang beses naranasan ko na parang yung ugat ko ay mapuputol na. Yung ugat sa batok, kaya naman talagang binabantayan ko bawat kilos ko at bawat kinakain ko. Mahirap na kasi hindi naman natin alam yung bawat mangyayari kaya dapat maging maingat tayo. Sa totoo nga lang habang kinakain ko yung pares ay nakukulangan na kagad ako sa kanin. Pero pinigil ko yung tukso kasi nga ayokong tumaas na naman yung BP ko. So bali hindi nga muna ako mag-uuwian mula Cubao hanggang Bulacan kasi talagang hindi kakayanin ng budget. Ang laki din kasi ng nagagastos ko sa pamasahe tapos nakakapagod din talaga magbiyahe. Kaya siguro sa mga susunod na linggo na lang kami ulit gagawa ng content ni mama. Sa sobrang gutom ko nga, ayan nga talaga napakasarap ng kain ko. At sakto, lagi namang mainit yung sabaw ng pares na binibilhan ko. Habang humihigop nga ako ng sabaw dyan ay talagang tumutulo ng kusa yung sipon ko. Feeling ko tuloy kailangan ko magbakasyon ng isang buwan sa Baguio. Cubao to Bulacan nga wala nang pamasahe, Baguio pa kaya. So ayun lang guys, maiwan ko muna kayo at enjoyin ko muna ang pagkain ko ng pares. Kumuha na rin kayo ng pagkain at sabayan niyo na akong kumain. Yun lang, thank you for watching.